Hello guys, welcome. So ngayon itatanong natin, bakit mo biglang naaalala itong taong ito? Anong dahilan nito? Okay? So tingnan natin kung meron kang biglang naalala or meron kang biglang naisip na tao. So anong dahilan bakit mo naalala tong tao na to? Give me the message. So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So ano yung dahilan? Bakit naalala mo tong taong ito? Give me the message. Ano yung dahilan? Bakit mo naalala itong taong ito? Excuse me. Excuse me po. So dito, mayroon akong nakitang Virgo, Aries, Aquarius. Meron ding Gemini, Libra, Sagittarius, Leo, Aries. Merong Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat naman narito, no? Kaya lang, mas nangingibabaw dito si Aries, si Aquarius, si Pisces, si Virgo, si Sagittarius. Okay? Meron din ako nakikitang Leo and Taurus. Start na tayo. So, nakikitaan ko dito, dito sa page of wands. Yung iba sa inyo nagkaroon to ng biglaang trigger or pwede rin merong biglaang trigger na nangyari. Ito yung klase ng alaala na hindi planado. So, ibig sabihin, para bang may nakita or narinig o merong naka-feel na paalala sa kanya. For example, tunog, musika, or name, mga colors, or mga favorite, mga ganun, mga senyales na nagpapaalala sa kanya or bigla mo lang naalala tong tao na to. Pwedeng sa tunog, sa musika, sa mga lyrics, ganyan. Or pwede rin yung iba sa inyo, meron kayong unfinished business or merong unfinished dito na nakikurious tungkol sa'yo, okay? Kumbaga dito, or pwede rin ikaw, bigla kang nakikurious tungkol sa kanya, kaya bigla mo tong naalala. So dito, lumalabas dito sa Three of Swords. Yung iba sa inyo nasa proseso ka ng healing. Yung iba ha. Pero hindi pa totally tapos yung healing sa'yo. So ibig sabihin, kaya to bumabalik sa isip mo. Hindi dahil sa gusto mong bumalik, kundi dahil may sakit na gusto pang tuluyang gumaling. So, nakikitaan ko dito, dito sa The Emperor Upright. Kumbaga dito, malakas yung impact ng taong ito sa'yo. So, ibig sabihin, tinitingnan mo siya bilang taong may authority or pwede rin may control sa buhay mo noon. Kaya lang dito, merong natapos na at merong imprint sa isip niya or sa puso mo dito, merong naka-imprint. Excuse me. So, nakikitaan ko rin dito, dito sa The Star. Meron ditong importanteng dahilan kung bakit naalala mo to. At ito yon, si The Star. Kumbaga dito, may part sa'yo na umaasa pa kahit ba maliit. So, pwede rin hindi man sa relasyon, pero sa closure man lang. Kumbaga, gusto ng kapatawaran or healing na mangyari. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, sa The Hermit Upright. Ikaw yung nasa self-reflection phase. Kumbaga, hindi naman to random, Kumbaga, iniisip mo to dahil sinusuri mo yung sarili mo at yung nakaraan. Pwedeng sinusuri mo kung nasasaktan ka pa ba kapag naalala mo tong tao na to, or ganun pa rin ba yung nararamdaman mo sa kanya.
mga gano'n. So, nakikitaan ko lang din dito sa Five of Wands ano, yung iba kasi sa inyo, dahil naka-reverse 'to, merong napagod na. Puwedeng napagod ka na sa conflict, sa away, sa gulo. Kaya siya bumabalik sa isip mo ngayon kasi handa ka ng bitawan yung gulo, okey? So, nakikitaan ko rin dito 'no, meron ditong malalim, merong part sa'yo na hindi pa tuluyang nakakaalis sa emotion, okey? Yung emotion mo. Emotionally, hindi ka pa nakakaalis dito. Kahit umalis ka na physical ano, yung emotion mo, andun pa rin. May emotion ka na nararamdaman pa rin sa taong ito or andun pa rin yung attachment mo, okay? Hindi pa nawawala. So, nakikitaan ko rin dito, malalim kasi yung naging emosyon mo sa taong ito. Para pang minahal mo talaga 'to ng bongga, minahal mo 'to ng todo. Hindi 'to basta-basta nawawala 'pag ganitong pagmamahal ano. Kumbaga yung klase ng pagmamahal dito ay malalim, okay? Kaya natural lang na maalala mo pa rin 'tong tao na 'to kahit gaano pa katagal kasi minahal mo siya, naging parte ng buhay mo, okay? So, nakikitaan ko lang din dito sa The Chariot reverse, meron kang pakiramdam dito na hindi pa tapos. Para bang hindi pa napunta sa tamang direksyon. Kumbaga, bumabalik sa isip mo na parang parang meron pa. Ano kaya kung hindi 'to umalis? Ano kaya kung hindi kami naghiwalay? Ano kayang mangyayari? Parang may mga gano'n ka pang tanong, okey? So, lumalabas dito na meron kasi ditong nagre-reflect, okey? Kumbaga, ah, meron ditong nag-reflect kasi may nag-invest, puwedeng nag-invest siya ng panahon, oras, pagmamahal sa taong ito, okey? Kaya dito, kailangan ng mahabang oras, effort, panahon para tuluyang mawala, okey, yung emosyon. Kumbaga dito iniisip meron dito nag-iisip kung worth it pa ba itong connection na 'to, worth it pa bang ito na may magkaroon pa ng chance, gano'n 'no. Para bang merong nagtatanong dito na, worth it pa ba, okey? So, may mga masasayang ala-ala kasi dito na pumapasok dito sa Four of Wands. Yung iba sa inyo, puwedeng yung, ah, nagsasama pa kayo, yung hindi pa kayo nasasaktan, pareho kayong masaya, at nagiging comfort niyo yung isa't isa. Kumbaga bumabalik yung mga memorya, okey, na masayang nagsasama, gano'n. So, yung pinaka-core lang dito ano, hindi pa fully close yung cycle ninyo. Kumbaga dito 'no, may kulang. Mayro'n pang, closure or puwede rin kailangan acceptance, i-accept na or magkaroon ng final release, gano'n. So, nakikitaan ko lang din dito sa Knight of Wands ano, may energy pa rito ng inconsistency. So, ibig sabihin maaaring siya'y pabago-bago noon, kaya naiwan na confusion, may confuse, okay, sa'yo. So, nakikitaan ko dito na yung confusion kasi bumabalik ngayon sa isip mo, okay? Para bang merong hindi pa tapos, ganyan. Or puwede rin na ikaw nagtataka ka din ba't gano'n yung kinahinatnan ng sitwasyon, okay? Kumbaga dito 'no, hindi hindi 'to basta naging alam mo yun, tipong ala-ala lang, hindi 'to gano'n. Kumbaga naalala mo ito. Ayan, pasensya na sa ingay ha. Kumbaga nakikitaan ko dito, naalala mo ito dito, sa Eight of Cups reverse. Yung bang tipo na meron pang unfinished emotional cycle sa inyong dalawa dito at dito. So, nakikitaan ka dito ng yung iba sa inyo sinisikap mo naman dito maghilom. Kumbaga nagse-self-reflect ka. May halo pa ring sakit sa dito 'no, kumbaga hindi pa fully naproseso. Kumbaga may sakit pa rin. Yung iba sa inyo merong part na naghahanap ka ng closure or malinaw na kasagutan. So, ito na yung nakikita ko 'no, kumbaga hindi siya hinahanap mo. So, lumalabas lang dito, puwedeng yung iba sa inyo humahanap ka lang ng closure or kapayapaan. Okay, para mapayapa na ba yung puso't isipan. Puwedeng yung iba sa inyo napunta ka sa connection na biglaan na lang nawala or biglaan na lang natapos, gano'n.
Para bang merong naiwan sa ere. Kaya yung iba sa inyo humahanap ka na lang dito ng closure. Okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. So, tingnan natin kung ano yung gustong ipa-realize sa'yo ni universe. Lalong-lalo na sa mga alaala mo sa kanya. So, tingnan natin, ano ba yung gustong ipa-realize sa'yo ni universe? Ano ba message? Ano yung gustong ipa-realize ni universe? Lalong-lalo na sa mga alaala mo sa kanya. Ano ba yung mapapayo sa'yo? Ayan. Give me the message. Ano ba yung dapat mong ma-realize dito? So, dito, no? Lumabas agad dito si High Priestess. Kumbaga, hindi ka na dapat paalalahanan ni universe kasi nakikitaan ko dito, alam mo na yung totoo. So, hindi ka na nalilito dito. Yung iba sa inyo, no, malakas dito, Pisces. So, nakikitaan ko dito na malakas yung intuition mo. Kaya dito, kung ano man yung naging mali noon, or kung ano man yung naging kulang, nakikitaan ko dito, ngayon, mas sinusunod mo na yung intuition mo. Okay? Kasi alam mo na dito na merong hindi tama sa naging connection mo noon. Okay? So, lumalabas din dito, no? Yung iba sa inyo, meron ditong nangyari na hindi naging patas sa inyo. Okay? So, pwedeng hindi ka nabigyan ng tamang trato before or hindi siya naging accountable. So, lumalabas dito, no, na dito sa Justice Reverse, hindi lahat ng minahal mo ay naging tama para sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, sa Seven of Wands, sa Pride. Yung iba sa inyo, nangyayari dito, no, yung bang tipo na kinailangan mong ipagtanggol yung sarili mo, okay, ngayon. So, ibig sabihin, hindi na ito tungkol sa kanya. So, lumalabas dito, tungkol na ito sa boundaries. Pwedeng iba sa inyo, natutunan mong mag-put ng boundaries, natuto kang magkaroon ng self-respect, kung before hindi mo na narespeto yung sarili mo, ngayon natututunan mo ng irespeto yung sarili mo, kumbaga, tumatayo ka sa sarili mong value. Okay? Marami kang natutunan. So, nakikitaan ko dito sa The Devil, meron kasing toxic attachment pa dito. Kumbaga, merong emotional dependency na nanghihila dito. So, pwedeng merong obsession or paulit-ulit na cycle na hindi naging healthy. Okay? So, hindi ito pure love. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, may halo itong addiction sa nararamdaman. So, nakikitaan ko rin dito, sa The Sun, merong good news na parating naman sa'yo. Kaya mong maging masaya nang wala ito. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka yung naging, alam mo yun, tipo na, hindi itong tao na to yung naging source ng happiness mo, kundi yung sarili mo. So, ikaw mismo ang may kakayahang sumaya kahit nag-iisa ka rito. Okay? Kaya mo naman paligayahan yung sarili mo dito or kaya mong maging confident dito. So, pwedeng iba sa inyo, marami kang natutunan dito. So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo napagod ka na lamang. Kumbaga, pinakita sa'yo ni universe dito na hindi mo dapat buhatin lahat ng bigat na mag-isa. Kumbaga, natuto ka dito. So, dito, nakikitaan ko rin dito. Hindi ito traditional or stable na connection. Pwedeng hindi ito naka-align para sa values mo or hindi ito relasyon na tama kahit pilitin. Kumbaga, hindi ito yung ipinagkakalob sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko dito, dalawa kasing best na lumabas si King of Wands dito. Pareho pang naka-reverse. Okay? Malakas yung emphasis dito kasi lumabas to ng twice. So, ibig sabihin, very impulsive to. Inconsistent siya.
Very self-centered tong taong ito. Hindi stable yung aksyon. So, hindi siya ready maging leader ng isang stable na relasyon. Itong taong ito. Okay? So, dito, no, sa The World, ayan, pasensya na, nasasamid ako. Excuse me. Hindi pa sarado yung chapter niya rito sa The World Reverse. So, ibig sabihin, ano, ikaw yung kailangan magsara ng cycle, hindi siya. Kumbaga, nasa sayo yung desisyon kung mananatili kang ganito. Ikaw yung magpapasya, ikaw yung magtatapos sa connection na to. Ganon. Ayan, pasensya na. Talagang katinalamunan ko. So, dito, no, sa The Emperor at dito sa Eight of Pentacles at itong King of Swords. So, nawala ka ng control. Dati, nawalan ka ng control, ano? Or pwede rin siya. Hindi naging stable. Naging irresponsible. Okay? Kumbaga, may pagpapabayang ginawa ito. Hindi siya yung klase ng tao na, nakapagbigay ng security sa'yo. Hindi ganon. So, lumalabas dito, merong pagka-manipulation or merong hindi naging tapat sa connection ninyo, no? Pwedeng hindi siya naging seryoso. Kumbaga, ginulo nito yung mentally mo, okay? Yung emotionally mo, ginulo niya. So, lumalabas dito na marami kang naranasan ditong hirap sa taong ito. Kaya lang dito, pinapaalala sa'yo ni Universe na hindi ka niya pinabayaan, ano? Kumbaga, ikaw, sinasabihan ka dito na dapat matauhan ka. Okay? Kumbaga kasi lumalabas dito na umintindi ka pero hindi ka niya inintindi. Okay? So, hindi siya naging patas sa'yo. So, nakikitaan ko dito na merong toxic attachment sa taong ito. Hindi ito masasabing pure love kasi hindi siya stable at ready. So, nakikitaan ko dito, hindi naka-align yung connection nyo para sa long term. Okay? So, ito lang nakikita ko, no? So, yung iba sa inyo, ikaw na dapat dito yung magpasya, hindi itong tao na to. Ikaw yung magtatapos sa connection na to. Ayan, ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.